Magandang araw sa inyo, Hukom, at sa lahat ng mga kahukom ninyong tagapakinig. Tuwang-tuwa talaga ako kapag naririnig ko ang mga uploads ninyo. Bukod sa nakakawala ng pagod, magaling din po kayong narrators. Itago mo na lang po ako sa pangalang Daniel. Sa ngayon, 50 years old na po ako. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa akin ilang taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon sariwa pa sa aking alaala ang karanasan kong ito. Hindi rin pala tunay na pangalan ang ilalagay ko rito para na rin sa seguridad nila, lalo na ng dalawang kapitbahay namin na aking babanggitin. Kami ng nanay ko ay nagde-deliver ng tinapay sa mga tindahan sa baryo. At kung minsan ay naglalako na rin kami sa ibang lugar para makahanap pa ng mga bagong suki. Hindi namin alam na ang baryong napuntahan namin isang araw ay tahanan pala ng mga aswang. Nahayok na hayok sa laman ng tao. At nang mapasok namin ito, doon namin naranasan ang makipagpatintero. Nay, ang dami nating ide-deliver ng mga tinapay. Padami na ng padami ang order ng mga suki natin . Ayaw mo ba nun? Maraming orders, ibig sabihin, maraming kita. Bilisan mo na ang pag-aapoy ng kuron para naman maluto na ang tinapay. Kanina ko pa nga po ito binabantayan, Nay. Nagiging tinapa na nga ako dito dahil sa usok, oh. Tingnan nyo. Ang dami mong arte. Ikaw na lang kaya rito sa pagbabantay sa mixer. Ako nang bahala dyan. Hindi po, Nay. Ako na lang po dito. Ay, hindi ako na dyan. Kailangan mong pag-aralan kung paano gumawa ng mga markasotes. Dahil ikaw lang ang anak ko. Ikaw lang ang pwede kong pamanahan nito. Nay naman. Pera at lupa ho ang ipinapamana sa mga anak, hindi ho paggawa ng tinapay. Kapag pinagpatuloy mo ang paggawa ng tinapay, siguradong yayaman ka rin dito balang araw. Bakit balang araw pa, Nay? Ngayon na tayo yayaman. Tiwala lang. Kung gusto mong yumaman ngayon, aba, edi dapat kumilos ka na. Nagpalit kami ng pwesto ni Nanay at ako naman ang nagmasa ng tinapay. Markasotes ang tawag namin sa tinapay na aming ginagawa. Sa kasalukuyan, maihahambing ang itsura ng tinapay na ito sa star bread o putok kung tawagin, pero ang texture niya parang sponge cake. 4:00 pa lang ng umaga, naghahanda na kaming magluto. Hinuhulma namin ang parchment paper ng pabilog. Nagbabrush ako ng mantika sa paligid noon at isinasantabi ko. Pagkatapos, pinaghahalo ko ang itlog, harina, asukal, gatas at iba pang sangkap sa improvised mixer. Gamit pa raw ang mixer na ito ng aming lola sa paggawa ng markasotes. Matapos maihalo ay inilalagay ko na sa parchment paper. Sa ibabaw naman ay naglalagay ako ng asukal. Isinasaing namin ito sa malaking kuron o malalaking palayok. Wala pa kaming oven noon. Kumukuha kami ng tangkay ng saging tapos ipinapasok namin sa kuron na may tubig at iniibabaw ang parchment sa tangkay ng saging. Kapag namumula na, ibig sabihin ay handa na yon at pwede na naming hanguin. Oh, Daniel, yung mga luto na ilagay mo sa loob ng styrofoam para hindi lumamig ka agad, ha? Opo, Nay. Ay, naku. Ang bango talaga ng tinapay na ito, no? Si Nanay talaga. Hindi ho ba kayo nagsasawa sa amoy ng tinapay? Ilang taon nyo na hong ginagawa to naman. Kahit kailan, hindi ako magsasawa kung palagi kong maaalala ang aking mga magulang kapag naaamoy ko ito. Nay, okay lang po ba kayo? Parang naluluha ka na. Ay, hindi. Okay lang naman ako. Hindi ko lang talaga mapigilan ng maluha kapag naaalala ko ang lolo at lola mo. Kaya, anak, pag-aralan mo ang pagluluto nito, ha? Hindi lang basta to tinapay, kundi isang magandang tradisyon ng ating pamilya na pinapasa kada henerasyon. Opo, Nay. Makakaasa po kayo dyan. Para sa'yo, itutuloy ko po ang nasimulan ng ating pamilya. Ay, naku. Siguradong naaamoy na ng mga kapitbahay natin ang masarap na tinapay na ito. Naku, teka, bubuksan ko ng bintana, ha? Nay, sandali lang po. Huwag niyo po munang buksan. Bakit naman? Baka may dumating na namang asungot.
teka, asungot? Sino? Ay nako, bahala ka, bubuksan ko na ha. Magandang umaga po, Nanay Janice, Kuya Daniel! Yan, sabi ko sa inyo na may asungot ka agad. Ay nako, Michael! Magandang umaga rin sa'yo. Aba, pagkakaaga mo naman yatang dumating. Hoy, sungot, kanina ka pa ba nakatambay dyan? Opo! Ay nako, ikaw na bata ka. Bakit hindi ka kumatok ha? Kasi nahihiya po ako pabili po ako ng tinapay. Pabili o pahingi? Ay naku Daniel, huwag ka naman ganyan sa bata. Baka malasin tayo sa ginagawa mo. Sige ka. Tama si Nanay Janice, Kuya. At saka kapag ako ang bumili, siguradong mauubos ang paninda nyo. Swerte kaya akong buena mano. Kahit hindi ikaw ang buena mano, mauubos ang tinapay namin kasi masarap. Uy anak, huwag kang ang ganyan. Ay, teka, Michael, ilan ba ang bibilhin mo ha? 3 po. O siya, sige. Eto, 15 na lang ha? Oy, 8 piso lang po ang pera ko Ay, nako, Nay. Modus talaga yan ng batang yan. Huwag kang magpauto dyan. Nagugutom na po kasi ako. Wala pa yung ate ko Hoy, tumigil ka nga dyan. Araw-araw mo na yung ginagawa, ha? Kuya, ang damot mo naman. Kapag nagdamot ka, hindi mauubos at mabibili yung tinapay mo. Ay, nako, Michael. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo, no? Uy, anak, huwag ka namang ganyan. Kasi po, gustong-gusto ko yung tinapay nyo. Masarap kasi at hindi ako nagsasawa. Marami nang nagtitinda ng pandesal sa baryo natin, pero mas gusto ko po talaga ang tinapay nyo. Kahit nga po marami nang nagtitinda ng pandesal dito sa atin, loyal pa rin po ako sa tinapay nyo. Aba, nakakatuwa at ang cute mo talagang bata ka. Ay, maraming salamat ha at mas gusto mo pa rin ang tinapay namin. Ay, si Nanay, nagpapauto na naman. Basta talaga bata, hindi niya matanggihan. Kaya kung papayag po kayo, 8 pesos na lang po muna ang ibabayad ko. Tapos pagdating ni ate, saka ko po ibibigay ang natitira. At saka gusto ko rin pong pagkita ni ate sa lamesa namin. May kakainin po siya. Aba, ang bait mo talagang bata, Michael. Ay nako, bigyan mo na yung tinapay anak ha. Bigyan mo na, sige na. Ano po? Ayoko nga. Buhay naman natin, no? Barat. Mamalasin tayo niyan. Huwag kang ang ganyan. Sige na, magbigay ka na. Dali. Akin na ang 8 pesos mo, Michael. Salamat po, Nanay Janice. Matutuwa po ang ate ko nito. Ang sarap. Ang sarap talaga. Sobrang lambot po ng tinapay nyo. Mabuti naman at nagustuhan mo. O siya. Aalis na muna kami ha. Magdadala kami ng tinapay sa mga umorder sa amin Salamat ha. Mag-iingat po kayo. Nagsara na kami ng bahay. Isinakay ko na sa pedicab ang styrofoam at nagbahay-bahay na kami. Ito ang isa sa dahilan kung bakit may mga umu-order sa amin. Kami kasi ang nag-iikot-ikot sa iba't ibang bahay. Basta ba ibibigay nila ang kanilang pangalan at kung ilan ang kanilang order. Nagde-deliver din kami sa mga tindahan. Ang aming baryo marami pa ring puno at halaman. Pero unti-unti nang nagiging sibilisado. Yung mga bahay magkakalayo na kaya kung wala kang pang transpo gaya ng bisikleta o kahit kalabaw o kaya pedicab, talagang maglalakad ka ng malayo-layo depende sa kapitbahay na pupuntahan mo. Mabuti na lang talaga meron kaming pedicab. Matapos namin mag-deliver hukom, may natira pang mga tinapay. Nay, kanino po itong mga tinapay na natira? Ay naku, mga pasobra talaga yan. Akala ko kasi may bibili pa Paano na po yan? Wala na tayong magagawa anak. Kainin na lang siguro natin yan pag uwi. Pumunta po kaya tayo dun sa iba pang baryo. Baka may bumili pa po Ayos lang ba yun sa'yo? Baka pagod ka na sa kakapedal. Ay sus, ayos lang ho ako, Nay, no? Lakas ko kaya. Ikaw nga inaalala ko. Ay naku, wag mo akong isipin dahil sanay ako dyan. Ay sige po ha, magpapadyak na po ako papunta ron ha. Habang nagpapadyak at nagpepedal ka, alam mo ba kahapon, may nawawala na namang bata.
Talaga po? Nay, hindi rin kayo chismosa ha? Hindi ako tsismosa. Narinig ko lang talaga. Ay, ano naman daw po yung aksyong ginawa ni Kapitan? Yun, hinahanap pa rin nila ang nawawalang bata. Pang-ilan na yung nawawala sa baryo natin. Nakakatakot na. Puro mga bata ang biktima. Kaya dapat talaga hindi iniiwan ng kapitbahay nating si Kyla ang kapatid niyang si Michael. Tama ka naman dyan, Nay. Pero hindi kasi tayo ang pwedeng makialam sa kanila. Ako, sana mahanap na yung mga batang nawawala. Hukom, binaybay namin ng daan, pero bago pa kami makapunta doon, nalaglag ni Nanay ang kanyang wallet. Kaya huminto kami at ipinarada ko ang pedicab sa ilalim ng puno ng mangga. Minabuti namin na magpahinga muna. Habang nandun kami sa ilalim ng mangga, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan kaya lumayo ako ng kaunti. Habang nagbabawas, nakarinig ako ng kaluskos na parang may hinihila. Dahil medyo mataas ang talahiban, marahan ko yung hinawi at nabigla ako sa aking nakita. May hinihilang katawan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Napasingha pa ako nang pumadyak-padyak ang taong yun at nalaman kong bata siya base sa laki at hugis ng katawan. Tumalsik ang tsinelas nito papunta sa akin. Napatakip ako ng bibig lalo na nang makita ko ang itsura ng humihila. Mabalahibo ang katawan nito, matutulis ang mga kuko, nakataas ang tenga at nang lumingon siya ay itsurang aso ngunit may mapupulang mga mata. Napansin kong may sugat siya sa kanyang dibdib. Parang papaekis. Paalis na sana ako nang marinig ko ang pagtawag ni Nanay. Daniel! Daniel! Ay naku, nasan ka na ba? Ay naku, lagot na. Kailangan mapuntahan ko si Nanay para mabalahan ko siya. Daniel, halika na! Pumunta na tayo sa kabilang baryo. Ay naku, nasan ka na ba? Nay! Ay naku! Ba't ka naman nanggugulat, Daniel? Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Shh! Nay, huwag ka maingay. Umalis na tayo rito. Abay, bakit? Hindi ba pupunta pa tayo sa kabilang baryo? Nay, huwag ka na makulit. Umalis na tayo rito. Teka, bakit ka ba bumubulong dyan? Umalis na lang tayo dito, Nay. Sumakay ka na, bilis. Ayaw na, sige, sasakay na. Wag mo kong sisigawan. Nagmamadali ka naman eh. Ano ba nangyari ha? Mamaya na ako magpapaliwanag, ha? Okay na, Nay. Tara na. Teka, sandali lang. Hindi pa ako nakakatuntong eh. O yan, pwede na. Sige na. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Basta hindi tayo pwede magtagal dito, Nay. Sige na. Teka anak, bakit nga? Napalingon kami sa likuran nang makarinig ng pag-angin. Parang luluwa na ang mata ko sa pagkagulat. At sa tingin ko, ganun din ang nararamdaman ng nanay ko. Hindi sa kalayuan kasi may matangkad na figurang nakatingin sa amin. Ang balahibo niya ay maitim. Para siyang lobo. Basta isipin niyo na lang may itsurang aso na nakatayo gamit lang ang dalawang paa sa likuran. Tumutulo ang laway niya at sa bawat tulo umuusok ito. Hindi kaagad kami nakagalaw. Ibinagsak nito sa lupa ang dalawang kamay. Bumwelo at nagsimulang tumakbo papunta sa amin. Napasigaw ako noon at nagpedal na papalayo. Nandiyan na siya! Halimaw! Halimaw yun, Nay! Ay naku, bilisan mo anak. Hinahabol tayo ng aso. Hindi lang yan basta aso, Nay. Tingnan mo itsura niya, oh. Hindi yan itsura ng isang normal na aso. Teka, ano pala yan? Aswang? Katirikan ng araw magkakaroon ng aswang. Basta hindi ko po alam. Ang alam ko lang, hinahabol niya tayo. Ay naku anak, bilisan mong pamedal. Naku, maabutan na tayo. Ito na nga ho, Nay. Binibirisan ko na, oh. Hindi ko na nga humaramdaman yung pa ako, eh. Pakiramdam ko humihiwalay na. Bilisan mo. Ay, naku, tingnan mo, bumibilis ang takbo niya. Teka, bakit parang mapula ang mata ng asong yan? Huwag na nga po kayong magtanong, Nay. Hindi ko rin po alam. Lumayo ka sa amin! Lumayo ka! Shoo! 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 Nay, sige, Nay. Itaboy niyo po siya. Ay, paano ko itataboy? Takutin ninyo. Ay, paano ko tatakutin? Kapag sinabi ko bang may multo sa likuran niya, maniniwala ba yan? Basta po, itaboy ninyo. Gawin niyo lahat ng kaya niyo. Ay, naku, bilisan mo ang pagpedal! Hindi ko kayang itaboy yan! Naku! Nandyan na siya!
Sobrang takot ko talaga, Hukom, nung malapit na kaming maabutan ng halimaw. Natakot ako para sa nanay ko. Kung titigil naman ako sa pagpadyak, mas maaabutan niya kami. Mabuti na lang mabilidad din ng nanay ko. Ginamit niya ang mga tinapay sa styro at pinagahagis sa halimaw. Medyo bumagal ang takbo nito. Mabuti na lang din at asintado ang nanay ko. Palagi niyang natatamaan. Kaya nga nung bata ako, hindi ako makatakas sa galing niyang mamato ng tsinelas. Pati ang styrofoam ay hinagis niya sa aso. Nang lumingon ako, natisod ang halimaw at dahil doon, lalo itong bumagal. Lumiko kami pabalik sa baryo namin. Ang lalim talaga ng buntong hininga ko nang makita kong hindi na kami hinahabol ng halimaw. Ay nako, akala ko mamamatay na tayo, anak. Sa wakas, nasa bahay na rin tayo, Nay. Ay, teka lang ha, bubuksan ko lang ang pinto. Ay, pagod na pagod ako, Nay. Grabe po yung habulan na yun, ah. Teka, ano ba kasi yung nangyari? Bakit tayo hinahabol ng aso na yun? Hindi kaya aswang yun? Hindi ko po alam, Nay. Basta, nakita ko siyang ano. Ano? Magpapahinga lang ako, Nay, ha. Hindi ko na po talaga kaya. Ay, pagod na pagod po ako. Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Naku anak, pasensya ka na ha. Hindi kita natulungan. Natakot lang talaga ako eh. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong nilalang. Ang tagal-tagal ko na rito. Pero ngayon lang ako nahabol ng asong adik. Adik? Ay, baka ho asong ulul. Asong adik yon. Mapula ang mga mata eh. Ano pong asong ulol? Ay naku, kabayo ka! Ay, Michael! Bigla ka na lang sumusulpot. Kanina ka pa ba dyan, ha? Ay nako, pasensya na po. Nandito lang po ako para ibigay ang kulang ko sa tinapay. Baka kasi hindi makatulog si Kuya Daniel sa utang ko eh. Ay naku, Michael, nag-abala ka pa. Sana hindi ka na lang bumalik para dyan sa kulang mo. Sabi po kasi ng ate ko, wag daw po ako magkaroon ng utang na loob kasi yun daw po ang utang na kahit anong gawin mo, hindi mababayaran. Abang, talino mo talagang bata ka. May tira po kayong tinapay? Ha? Ay naku, wala eh. Pasensya na, Michael, ha? Bakit po parang pagod na pagod kayo? Saan po ba kayo nagpunta? Hoy, kung na bata ka, puro ka tanong. Pwede bang tantanan mo muna kami, ha? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko ah. Bakit ka ba sumasagot? Pwede ba, Michael? Wala akong panahon makipagtalo sa'yo, ha? Umuwi ka na muna sa inyo. Doon ka muna sa ate mo mangulit. Ay naku, pasensya ka na, Michael, ha? Hayaan mo bukas. Magluluto kami ng maraming tinapay. Titirhan kita. Yay! Sabi niyo po yan, Nanay Janice ha? Oo naman. Sa ngayon, umuwi ka muna, ha? Kailangan kasi naming magpahinga. Sige po. Mabuti pa po kayo, madaling kausap. Hindi po katulad ng anak niyong kulang ata sa buwan. Maluko ka talagang bata ka. Hoy! Bumalik ka nga rito. Kukutongan kita. Bebe! Sa mga talaga ng ugali ng batang yun. Naturingang nasa Biblia ang pangalan, Michael. Tapos ganun na ugali. Ay naku, ikaw rin naman, anak. Nasa Biblia ang pangalan mo, pero ganyan ka makitungo sa bata. Bata yan, Daniel. Hindi mo dapat pinapatulan. Mabuti nga yun at may regular tayong customer. Ay sige na anak, magpahinga ka na muna. Magluluto ako para makakain na tayo, ha? Hindi maalis sa isip ko ang itsura ng halimaw. Hindi ko pa rin alam kung anong nilalang yun. Pero sa tingin ko, isa nga yung aswang. Sabi naman ni nanay kung aswang daw yun, ay dapat hindi siya nakakaatake dahil maaraw naman. Kaya sa konklusyon niya, baka raw yun asong naulol talaga. Sinumbong namin yun sa kapitan para maging alerto ang mga taong naglalakad sa baryo kung sakali mang dumating ang halimaw sa lugar namin. Pero ako, hindi ako kumbinsidong aso lang yun. Muli kaming gumising bandang 4:00. Hindi ko mapigilang mapatingin sa paligid dahil baka may nilalang na nagmamasid sa amin. Sa awa naman ng Diyos, wala akong naramdaman. Dahil maaga kaming umuwi at hindi na umalis ng bayan,
Hindi kami nakakuha ng mga order, kaya maglalako na lang kami. Daniel, halika na. Maglako na ulit tayo. Nay, parang ayoko pa po. Natatakot ako eh. Teka nga, bakla ka ba ha? Uy, Nay naman, grabe to. Para lang sa hinabol ka ng aso, natatakot ka na. Hindi naman po yun normal na aso, Nay, no? Aso raw yon. Nahuli na ni Kapitan, kaya huwag ka nang mag-alala anak. Talaga po? Oo nga. Totoong aso lang kaya talaga siya? Pero paano mapapaliwanag yung pagtayo niya gamit lang yung dalawang paa? May aso namang ganun anak eh. Hindi po, Nay. Kakaiba talaga yung tindig niya. Yung tingin niya sobrang talim. Sabihin mo na lang na ayaw mo maglako. Maiintindihan ko naman yon anak. Hindi naman po sa ganun, Nay. Natatakot lang talaga ako. Alam mo, napakaduwag mo talaga. Nay, tanong ko lang po ha. Sabi mo, nahuli ang aso. Paano po? Itinuro ko kaagad sa kanila kung saan tayo hinabol ng aso. Nay, meron po bang nakakita nung bangkay sa talahiban? Bangkay? Sa pagkakaalam ko, wala naman. Bakit? Wala lang po. Naitanong ko lang. Ang nakita lang nila ron ay ang mga tinapon kong tinapay at mga nawarak na styrofoam. Ay, siya sige. Kung ayaw mong umalis, dito ka na lang. Ako na lang ang maglalako. Hindi, Nay. Sasama ako. Mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Magbibihis lang po ako. Magandang umaga po, Nay Janice! Aba, ang aga mo namang nandito. Nagtataka na talaga ako sa iyo, Michael, ha? Hindi ba ang mga bata palaging tanghali na nagigising? Ikaw maaga pa, gising na. Inaabangan ko po talaga ang tinapay niyo eh. Marami po ba kayong niluto ngayon? Aba, syempre naman. Gaya ng pangako ko sa iyo. Yay! Ay, kaya lang po. Wala pa akong pera eh. Hoy, Michael, bakit ba palagi kang gutom ha? Nasaan ba yung ate mo? Michael? Ate Kayla! Ay naku, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Magandang umaga po, Nanay Janice. Daniel? Ay, magandang umaga rin, Iha. Hi Kayla. Kuya Daniel, bakit ganyan ang mga mata mo? Parang kumikislap. Anong kumikislap? Ikaw hindi Pasensya na po kayo kung naistorbo kayo ng kapatid ko. Ay, hindi. Wala yun. Natutuwa kami sa kanya kasi siya palagi ang unang customer namin. Nay Janice, ito po ang pera para sa mga kukunin niyang tinapay. Kung kulang man po, babayaran ko na lang po mamaya pag uwi ko. Ay, teka. Parang ang laki naman nito. Kung sumobra po, pakitago na lang para pondo niya sa susunod na pagbili. Ay siya, salamat. Sige, babalitaan na lang kita, ha? Kayla, saan ka naman pupunta? Parang bis na bis ka. Tapos may dala ka pang itak dyan sa tagiliran mo. May kailangan lang akong asikasuhin. Babalik din naman ako. Ay, teka, Kayla. Manunugis ka pa rin ba ng mga aswang? Opo. Kung minsan po, nanggagamot din ako. Ay, ikaw pala nakamana ng panggagamot ng tatay mo, ano? May alam lang ho ako pero hindi po ako ganun kagaling. Kayla, mawalang galang na ha. Sino yung kasama ni Michael sa bahay ninyo? Siya lang. Hindi naman sa nangingialam ako, Kayla, ha? Pero hindi mo dapat iniiwang mag-isang kapatid mo. Ayoko po sana. Kaya lang wala po akong mapagbibilinan sa kanya eh. Ay, kung gusto niya, sumama na lang siya na maglako ng tinapay sa amin. Ha? Nay, huwag na kayong mangialam sa kanila. Bakit? Ano namang masama sa suhestyon ko? Hindi naman natin pababayaan si Michael eh. Ay naku, hindi na po, nakakahiya. Isa pa, wala po akong pambayad sa pagbabantay. Ay bakit? Nangihingi ba ako ng pambayad? Hindi naman eh. Ay, sige po! Sasama po ako! Ay Michael, tumigil ka ha? Nakakahiya sa kanila. Ay hindi, ayos lang naman sa amin yun, Kayla. Hindi ba, Daniel, ha? Ano po? Ate, sige na. Nababagot na ako sa bahay. Sige na po. Ay, sigurado po ba kayong ayos lang yun?
Abay, oo naman. Ayos lang sa amin. Sige na nga, Michael. Yay! Pero wag kang magiging pasaway, ha? Nay Janice, kung sakaling maging makulit po siya, pwede po niyong disiplinahin. Hindi naman siguro siya aabot sa ganon, iha. Mabait naman niyang si Michael. Maraming salamat po, ha? Sige po, aalis na po ako. Sige, iha. Mag-iingat ka, ha? Ingat ka, ate! Oh, Michael, paano ba yan? Sasama ka na sa amin. Yay! Salamat po, Nay Janice! Oh, walang anuman yon. Ay nako, kumuha pa ng sakit sa ulo. Teka, bakit po parang iba na ang lalagyan nyo ng tinapay? Ay, nako. Michael, napansin mo yon? Oo, iba na nga. Bakit po? Pati ba naman yan, tinatanong mo pa? Sumakay ka na nga lang. Kuya Daniel, bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Sige ko, hindi kita ilalakad kay ate. Uy, huwag ka nga ganyan. Wala kaya akong gusto sa ate mo, no? Ito talaga. Wala raw. Pero kung makatingin, sobrang lagkit. Huling-huli ka na, kuya. Uy, hindi ah. Nag-aasara na naman kayong dalawa. Ay, siya. Sumakay ka na, Michael. Hukom, pumunta na kami sa mga lugar na palagi naming pinupuntahan para maglako ng tinapay. Habang nagpapaandar ng pedicab, naririndi ako sa boses ni Michael at sa pagiging bibo niya. Ngayon ko lang na-realize na baka kaya ako nahiinis kay Michael ay dahil tumatanda na ako. Hindi ba kapag tumatanda na parang naiirita ka na sa mga ingay ng mga tao, lalo na kapag bata? Ewan ko lang pero yun lang naman yung nararamdaman ko. Hindi nagtagal, naikot na namin ang lugar, pero hindi pa nauubos ang paninda namin. Ay, bakit kaya hindi pa natin nauubos yung tinapay? Anak, ayos lang yan. May mga panahon talagang matumal. Baka kasi dahil may kasama tayong malas sa negosyo. Kuya, bakit ka nakatingin sa akin? Nakatingin ako sa'yo? Hindi Masama kasi ang ugali mo, kaya ganyan. Wow! Ayos ka rin ako pa talaga. Huwag na nga kayo magsisihan. Kanya talaga ang negosyo. Hindi lahat aayon sa gusto mo. Ano na pong gagawin natin, Nay? Uwi na lang po ba tayo? May isang baryo pa tayong hindi napupuntahan, anak. Uy, Nay naman. Parang ayoko na pong pumunta roon. Doon tayo nakakita ng, yung kakaibang aso May alam akong daan. Hindi na tayo dadaan doon. Nay, hindi po yun ang pinupunto ko. Paano kung marami po palang mga aso na ganun ang itsura, ha? Naku, yak ka na naman. Naduduwag ka na naman, ano? Si Kuya Daniel, duwag ka pala. Ay, duwag! Hoy, di ako duwag, Bakit nanginginig ka? Ako, nanginginig? Hindi, Ay, kung papasok kasi tayo sa baryong yon, baka may makuha pa tayong customer. Pero, Nay, paano kung mapahamak tayo? Kuya, pangit mo namang mag-isip. Paano kung maraming bumili ng tinapay doon? At saka nandito na rin naman tayo, anak. Wala namang mawawala sa atin. Pero, Nay... Si Kuya Daniel, duwag talaga, oh. Hoy, ikaw na bata ka. Kutos ka sa akin. Di nga ako duwag Pag ganyan pa rin na ugali mo, isusubong kita sa ate mo. Sige Ay, ka. naku, tumigil na nga kayong dalawa. Subukan na lang nating mag-alok. Kung hindi sila bumili, hindi na tayo babalik. O sige, puntahan na natin ang baryong yon, ha? Dulong baryo naman na yan. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa utos ni nanay. Hindi ko alam kung anong meron kay nanay at gusto niyang pumunta ron. Matagal na niyang gustong puntahan ang baryong yon, ngunit dahil sa dulong baryo na nga yun, napapagod na kaming puntahan pa, kaya nauudlot parati. Ako naman, kakaiba ang pakiramdam ko ron. Parang may nag-uudyok sa akin na umatras na at wag nang tumuloy sa baryong yon. At alam mo ba, Hukom, talagang nagsisi ako. Sana pala nakinig ako sa dikta ng isip ko at kinumbinsin na lang sana si nanay na wag nang pumunta roon. Ang kaso wala talaga akong nagawa. Nang makarating kami sa baryong yun, nakita namin ang maliit na signage kung saan nakasulat ang pangalan ng kanilang baryo. Pagpasok pa lang namin,
Naramdaman ko na ang mabigat na aura, maging ang kakaibang lamig ng hangin. May ibang mga tao sa labas ng bahay. Nakatitig lang silang lahat sa amin. Seryoso at hindi ngumingiti. Bili na kayo ng tinapay! Bagong luto ito! Bili na po kayo! Masarap po ang tinapay namin! Ay, naku tong dalawang to. Haba-haba ng pinagsasasabi. Marcasotes! Bili na po kayo ng Marcasotes! Ay, anak, bakit nakatingin lang sila sa atin, ano? Nay, umalis na ho kaya tayo. Wala namang gustong bumili. Nakatingin lang silang lahat sa atin, oh. Eh, Daniel, anak, nandito na lang din naman tayo. Puntahan na natin hanggang sa dulo. Nay Janice, tumataas po yung balahibo ko. Nararamdaman mo rin ba, Michael? Parang may kakaiba sa baryong to, eh. Nay Janice, tumingala po kayo. Oh, bakit? Tingnan niyo po, wala pong araw. Natatakpan ng malalaking sanga at dahon ng mga puno. Tama ka, hindi tumatagos ang sinag ng araw dito. Mahamog pa. Ay, naku, wag yun nang pansinin. Kayo talaga, oh. Saan kayo pupunta? Ay, anak na kalabaw. Ay, naku, Diyos ko. Bigla-bigla na lang to sumusulpot. Akala kong ano na. Naku, pasensya na kung nagulat kayo, ha. Ako nga pala si Jay, ang kapitan ng baryong ito. Pwede ko bang malaman kung ano ang sadya nyo rito sa baryo namin? Ay, ako nga pala si Janice. Ito ang anak kong si Daniel at ang kapitbahay namin si Michael. Hello po. Hello din. Ay naku, ang cute mo naman bata. Malaman at malusog, ha? Ay, naku, pasensya na kung pumasok kami ng walang pahintulot. Aalis na lang kami kung bawal. Ay, ano ho bang sadya nyo rito? Naglalako lang naman kami ng tinapay. Ay, anak, ikutin mo na yung pedicab. Halika na, bumalik na tayo. Tinapay? Naku, yun lang naman pala eh. Walang problema. Magtinda lang kayo. Bumili na po kayo ng tinapay. Masarap po yan. Talaga? Masarap? Opo. Magkano naman ang isa? 5 piso lang ang isa. Pero malaki na yun. Hindi ka nalugi. Kung ganun patikim nga ako. Bigyan mo ako ng 2. Ako na po, Nay. Ikaw si Daniel, tama? Opo. Ito na po tinapay niyo, sir. Salamat. Matikman nga to. Ano? Hindi ba masarap? Masarap naman. Palagi ba kayo naglalako nito? Oo, araw-araw kami naglalako. Maliban na lang kapag araw ng linggo. Nagde-deliver din kami sa iba't ibang lugar. Talaga sandali. Mga kapitbahay, tikman niyo tong tinapay, oh. Subukan niyong bumili, masarap po ito. Sa alok ng kanilang kapitan, nagsilapitan ang mga kapitbahay niya at bumili. Nakita ko ang saya sa mukha ni nanay nang makita kung gaano natakam ang mga taga-baryo sa nilalako naming tinapay. Natutuwa talaga si nanay, lalo na kapag may nakaka-appreciate ng tinapay na ginagawa namin. Natandaan ko pa ang sinabi niya sa akin na kapag nakakakita siya ng nasasarapan sa tinapay, ay naaalala niya ang mga panahong kasama niyang maglako ang kanyang mga magulang. Para bang bumabalik daw siya sa pagkabata. Pero kung si nanay ay natuwa sa mga taong nasa harapan namin nung araw na yon, ako naman ay hindi. Akala ko noon may mali lang sa paningin ko. Pero nang makita ko kung gaano nila kabilis na kinain ang tinapay na parang hayok na hayok sila, doon ako kinilabutan. Idagdag pa ang pailalim na tingin ng kapitan na pilit ko nang isinasantabi. Alam ninyo, nasarapan kaming lahat dito sa baryo. Ay, maraming salamat ha. Naubos ang paninda namin dahil sa inyo. Mukhang mauulit pa kami Sabi ninyo nagde-deliver kayo ng tinapay sa bahay-bahay? Oo. Baka pwedeng dalhan mo kami rito. Abay, oo pa. Naku, walang problema yan. Ayos. Ilan naman ang ipapadeliver nyo, ha? Sa akin, pwede na sigurong 5. O ano, asahan ko bukas, ha? Ay, teka, sandali. Ililista ko lang, ha? Ay, anak, pakikuha nga ng ballpen at yung notebook dyan. Ito po, Nay. Mukhang mapapadalas ang pagpunta nyo rito,
Hindi lang pala akong o-order, pati yung mga kapitbahay ko. Naku, maraming salamat talaga. Walang anuman. Oo nga pala. Yung bahay ko nandun sa may dulo. Bukas puntahan nyo na lang ako doon, ha? Sige, sigurado yan. O, paano? Mauuna na kami ha. Salamat sa inyo. Walang anuman. Sige, ingat kayo, ha? Aasahan ko kayo bukas. Sige, babalik kami. May anak, iikot mo na ang pedicab. Halika na. Opo, Nay. Aba, mukhang swerte po talaga ako ah. Nakakuha po kayo ng bagong customers. Ay, oo nga, Michael. Ikaw nga ang pampaswerte namin. Pwede po bang sumama ulit ako bukas? Sige na, sasama ulit ako. Nay, natatakot ako sa lugar na to. Ito na yata ang baryo na hindi ko nababalikan. Anak, naku, napakaduwag mo talaga. Duwag ka pala eh. Hoy bata, manahimik ka dyan. Usapang pamilya to. Anak, huwag mong ginaganyan yung bata. Basta umalis na nga tayo rito, Nay. Kinakabahan na talaga ako eh. Tandang-tanda ko noon, Hukom. Palabas na kami ng baryo ay sinusundan pa kami ng tingin ng mga tao. Merong mga babae, mga lalaki, matatanda, bata. Parang tipikal na mga tao lang sa baryo. Pero talagang may kakaiba sa kanilang aura. Binilisan ko ang pagpepedal dahil hindi ko na kayang magtagal. Napatingin ako kay Michael na panay ang kain ng tinapay, samantalang si Nanay ay masayang nagche-check ng notebook niya. Pigil ang hininga ko habang nagpapadyak. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na kami ng baryong yon. Hindi pa kami umuwi kagad dahil dumaan pa kami sa ibang mga suki namin para magtanong kung bibili ba sila o hindi. Nung sa wakas ay nakauwi kami, saka lang kami kumain ng tanghalian. Nay, sigurado ho ba kayong babalik pa tayo sa baryong yun? Aba anak, sigurado ako. Tingnan mo naman, ang daming umorder sa atin. Ang iba nagbigay na ng paunang bayad. Hindi na tayo pwedeng tumanggi pa doon. Pero kasi Nay... Ay anak, ano bang problema? Kanina ka pa aligaga dyan. Wala ho ba talaga kayong napapansing kakaiba? Kakaiba? Abay wala naman. Nay, kung ako pong tatanungin, ayoko na pong bumalik doon. Ay hindi pwede anak. Kung hindi tayo pupunta, masisira tayo sa ibang tao. Ano ka ba naman? Ay, si Kuya Daniel, duwag talaga yan, kaya ganyan. Ay kung ayaw mo, ako na lang ang pupunta. Ako rin po, sasama po ako sa inyo, Nanay Janice. Kung ganyan ang palaging nasa isip mo, paano ka uunlad niyan? Hindi ka magtitinda dahil lang sa ayaw mo? Abay po, pwede ba yon? Bakit ba ako lang nakakapansin? Kakaiba silang tumingin, Nay. Tapos kahit maaraw hindi tumatagos ang liwanag dahil sa mga puno. Ay gutom lang yan anak. Kumain na lang tayo. Maghahain na ako ng pagkain ha? Tao po! Michael! Ay, nandyan na si ate. Tamang-tama, nandito na siya. Ay, papasukin mo. Anak, dali. Dito na kamo man ng halian ha? Si Kuya kumuha pa ng suklay. Nagpapadya-perms ka, Kuya. He, tumigil ka nga dyan. Hindi, no? Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Hi, Kayla. Hello. Nasa si Michael? Nandito siya sa loob. Pasok ka raw muna, sabi ni Nanay. Kain tayo. Naku, hindi na. Doon na lang kami kakain sa bahay. Kayla, halika rito. Kumain ka muna ha? Ay naku, hindi na po. Susunduin ko lang po si Michael. Sige na, kumain ka muna rito. Saluhan nyo kami, ha? Ate, masarap ang pagkain nila. Michael, ano ka ba? Nakakahiya, ha? Ganyan talaga ang mga bata, iha. Kumain ka na sa amin, huwag ka na mahiya, ha? Naku, maraming salamat po. Aba, ang daming ulam, Mukhang asensado kayo ngayon. Ay naku, hindi naman. Marami lang kaming nabentang tinapay ngayon. Mukhang swerte itong si Michael eh. Naku, lalaki po ang ulo niyan. Ay naku, hindi. Swerte talaga siya. Halala, kumain na tayo. Salamat po talaga. Kayla, matanong ko lang, iha. Huwag mong mamasamain, ano? Saan ka ba pumupunta? Pumupunta po ako sa ibang baryo para manugis ng mga nanggugulong aswang.
Ganun ba? Itinuloy mo nga ang trabaho ng tatay mo noon. Ay sayang nga at namatay kaagad siya bago pa isilang si Michael. Ang nanay mo rin, namatay sa Nay, Ay, pasensya na. Naalala ko lang ang tatay ninyo eh. Napakabait niya. Manunugis na, manggagamot pa. Ayos lang po. Hindi ko po kayang tapatan ang galing ng tatay ko bilang manunugis. Wala po siyang katulad. Iha, bakit si Michael hindi mo sinasama para maging manunugis din siya? Bata pa po siya, Nanay Janice. Hanggat maaari, ayoko na po sana siyang madawit pa sa ganitong trabaho o gawain. Ate, bakit naman? Ang astig kayang maging manunugis. Hindi madali ang pagiging manunugis. Buhay mo nakataya sa bawat laban. Kapag nagkataon na may nakasagupa kang mas malakas na aswang, mahirap yung labanan. Pero bakit po ikaw pwede? Ako hindi. Pagtatalunan pa ba natin yan ngayon, Michael, ha? Oo nga naman, Michael. Kutusan ka ng ate mo. Gusto mo? Tara na nga. Kumain na nga lang tayo, Kayla. Oo nga, kain na. May punto rin naman kasi ang ate mo, Michael. Hindi biro ang makipagsapalaran. Pwede mong ikamatay yun. Kumain na kami kahit may tensyon pa rin sa paligid. Mabuti na lang at nandyan si nanay. Siya ang nakikipagkwentuhan kaya nalihis ang kwento. Nang matapos kaming kumain ay ako na ang naghugas ng mga plato. Pagkatapos nun ay natulog na ako. Sa sobrang pagod, hindi ko na malayang mahaba na pala ang tulog ko noon. Nakarinig na lang ako bigla ng malalakas na kaluskos. Kahit nahihirapan ay sinubukan kong idilat ang mga mata ko. Antok na antok pa ako noon. Pagkatapos nun ay may kumatok sa pintuan. Bumangon ako para buksan yon. Sunod-sunod na mga katok kaya nagising na rin si nanay. Sino yan? Sino yan sabi Sino ba yung katok ng katok, ha? Hindi ko nga rin alam Hindi naman nagsasalita. Sandali lang po ha. Teka, sandali. Saka pupunta, Daniel. Di bubuksan ko ho. Huwag mong bubuksan. Bakit naman ho? Hindi nga siya matigil sa pagkatok Hindi mo ba alam ang kasabihan na kapag may kumatok at hindi nagsabi ng tao po ay huwag pagbubuksan? Nay, paano naman po natin malalaman kung sino yan kung hindi natin bubuksan? Pabayaan mo na lang. Huwag mong bubuksan, ha? Wala naman tayong inaasahang bisita o kapitbahay. Baka po si Michael yan. Hindi naman yung kumakatok, di ba? Naghihintay lang yun na magbukas tayo. Isa pa, gabi pa o hindi yung pupunta dito. Ano pong gagawin natin? Kahit ano mangyari, huwag mong pagbubuksan. Sige, susubukan ko pong silipin sa siwang. Ay naku, wag na. Mahirap na at baka maligno yan o kung anong masamang nilalang. Tao po! Tao po! Tulungan po ninyo ako! Tignan mo na si Michael pala yun. Nay Janice! Tulungan po ninyo ako! Ay naku, buksan mo na, Opo, dali! opo, binubuksan na nga po Oh, Michael! Ano bang meron? 10 oras na ng gabi. Hukom, tumataas talaga ang balahibo ko kapag naaalala ko ang nangyari sa amin. Habang sinusulat ko ito, tumitingin pa ako sa paligid. Kasi hindi ba ang sabi nila, kapag ikaw raw ay nagsusulat ng horror o ng horror experience mo, maaakit mo ang mga entity. Sana ay wala akong maakit na kung anuman. Aminin ko sa iyo, Hukom, matanda na ako pero madali pa rin akong matakot. Pagbukas ko ng pinto, hindi si Michael ang bumungad sa akin, kundi isang matangkad na nilalang. Maitim ang mahabang balahibo, pula ang mga mata, ang mga pangil ay kumikislap sa sobrang itim. Lalo akong kinilabutan nang ngumiti siya sa akin. Sumigaw ako ng napakalakas at sinara ang pinto. Yun nga lang ay hinarang niya ang braso niya sa pinto, kaya muli itong bumukas. Nang makita ko ulit siya, ay napasigaw ako ng malakas at sinubukan talagang isara ang pinto. Agad ko yung nilak at naghanap ako ng pwedeng ipangharang doon.
Anak, may halimaw. Lumayo ka na dyan sa pinto. Nay, tinutulak po niya yung pinto. Nahihirapan na po akong pigilin siya. Yang sumusugod sa atin, sigurado akong aswang yan. Gumagaya pa siya ng boses ng iba. Nay, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kayang isara to eh. Pinipilit niya pong buksan. Huwag mo nang pilitin, anak. Umalis ka na dyan. Lumayas ka rito, aswang ka. Akala mo natatakot kami? Hindi! Nabuksan na niya ng tuluyan ng pinto, Nay. Halika na rito, Daniel. Lumayo ka na dyan. Hindi mo kami matatakot. Akala mo ba matatakot mo kami? Marami kaming asin sa bahay. Hindi mo kami matatakot. Nay, bigla ho siyang umalis. Nasaan na siya? Maging alerto ka, Daniel. Mukhang nasa paligid lang siya. Dapat pala hindi ko na talaga binuksan yung pinto. Dapat po nakinig ako sa inyo. Dahil sa akin mapapahamak tayo. Manahimik ka na, anak. Walang magagawa ang pagsisisi. Ang gusto kong gawin mo ngayon, talasan ang mga mata mo. Nandyan lang siya sa paligid. Nakaaninag ako ng anino sa labas. Naririnig ko ang yabag na ginagawa nito habang umaapak sa damuhan. Para lang malaman ninyo, ang dingding namin ay gawa sa maliliit na kawayan. Kaya kung may tao sa labas, makakaaninag ka. Nataranta ako noon nang may makita akong kulay pulang liwanag na nakasilip. Walang salitang lumabas sa mga bibig ko noon. Nakatingin lang ako. Naninigas ang katawan ko. Parang pinako ang mga paa ko sa kinatatayuan. Nagtaka si nanay sa kinilos ko kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sinubukan kong ituro ang nakita ko. Nang sundan niya yun ng tingin, nakita niya rin na nakasilip ang aswang. Hindi pa rin nagtapos ang lahat. Nakakalokong tumawa ang aswang. Tawa na nagpataas sa balahibo ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero ito yung pakiramdam na parang mamamatay ka na at wala ka nang magagawa para iligtas ang sarili mo. Pero si nanay, hindi siya nagpatinag. Sinabuyan niya ng sinabuyan ng asin ng aswang hanggang sa narinig na lang namin ang yabag nito papalayo. Natakot ako doon, Nay. Anak, ayos ka lang ba? Hindi ko po alam, Nay. Nanginginig pa rin po ako eh. Huwag kang magpadala sa takot, anak. Gagamitin niya yan laban sa'yo. Ang mga aswang, mas lumalakas sila kapag natatakot ang kanilang mga biktima. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, anak. Pasensya ka na, Nay, ha. Hindi kita naipagtanggol. Mahina ako. Sobrang hina ko po. Huwag kang magsabi ng ganyan, anak. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Hindi porket wala kang nagawa ngayon ay mahina ka. Halika, tumayo ka na. Isasara ko na ang pinto. Sandali lang po. Baka biglang bumalik yung aswang. Oo, kaya hindi natin pwedeng iwan na nakatiwangwang lang ang pinto. Baka bigla siyang dumating. Halika na, tulungan mo kong isara. Dali na. Baka nandyan lang siya sa paligid, Nay. Sa tingin ko naman ay... Hindi na natapos pa ni nanay ang sasabihin nang may malakas at mabigat na dumagan sa aming bubungan. Ang bubong ng bahay namin ay gawa lang noon sa pawid, kaya madali itong masira. Naririnig namin ang kaluskos na parang may kinakalaykay sa itaas. Umungol ng malakas ang aswang sa bubong. Nanlambot na naman ang tuhod ko. Inaamin kong duwag ako. Hindi ko talaga kaya ang mga ganitong ganap sa buhay ko. Masyadong mahina ang loob ko. Hindi ko rin alam kung bakit sa dami ba naman ng bahay na bibiktimahin ng aswang na ito, kami pa talaga ang inuna niya. Bumalik ka pa talaga. Hindi mo kami mapapatay. Matibay ang pananampalataya namin sa Diyos. Aba, tumatawa ka pa talaga. Kumuha ka na maraming asin, Daniel. Po! Kumuha ka na, anak. Bilisan mo. Opo! Naku! Lumusot na siya sa bubong, Nay! Umalis ka rito! Umalis ka, sabi! Nay! Tinatawanan lang tayo ng aswang! Sabuyan mo lang ng sabuyan ng asin, Daniel! Opo! Umalis ka rito! Umalis ka, sabi! Yan naman sa'yo! Nay! Saglit lang umusok yung bahagi ng katawan na tinatamaan. Pero bakit parang hindi siya tinatablan? Nakita ko na may itim na aura sa kanyang paligid. Bumaho rin ang kapaligiran. Alam niyo ba yung amoy ng nabubulok na karne at masangsang na amoy ng dugo?
Ganun ang amoy niya. Nakakapangilabot. Ni hindi ako makatingin sa kulay pula niyang mga mata dahil parang hinahalukay ang sikmura ko. Ganun kalakas ang presensya niya. Nagsimula akong magdasal pero nagulat na lang ako nang sumasabay siya sa panalangin ko kaya tumigil ako. Tumatawa pa siyang dinuduro ako. Nagtataka talaga ako kung paano ang aswang na kagaya niya ay sumasabay sa mga dasal na binibigkas ko. Ano klaseng aswang ito? Bakit hindi siya umaatras kahit nakailang saboy na tayo ng asin? Hindi ko rin po alam, Nay. Ano nang gagawin natin ngayon, anak? Kumuha ka kaya ng bawang. Subukan mong batuhin. Nahi, kanina ko pa ho siya binabato ng bawang. Pero bakit ganon? Paano na yan, anak? Ano nang gagawin natin, Nay? Base sa itsura niya, mukhang wala po siyang balak na buhayin tayo eh. Nawawalan na rin ako ng ideya. Hindi tumatalab ang mga panlaban sa kanya. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami ng nanay ko! Anak, huwag kang titigil sa kakasaboy sa kanya ng asin! Nay! Naging napakabilis na mga pangyayari. Sumugod ang aswang kay nanay. Gamit ang kanyang ulo, binangga ng aswang ang katawan ni nanay, kaya tumilapon siya sa gilid. Mabilis na lumapit naman sa akin ang aswang, kaya natarantang nagsaboy ako ng asin. Hindi na alis ang ngisi sa kanyang labi. Pakiramdam ko, lalabas na ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Nabitawan ko ang asin at umatras ako ng umatras. Nakita ko na lang si nanay na may itinusok sa likuran ng aswang. Isang patalim. Lumingon sa kanya ang aswang at kakalmutin na sana siya, pero tumayo ako. Kinuha ang garapon ng asin at sinabuyan siya sa muka. Parang naapektuhan siya sa ginawa ko. Sinamantala ko yun para hilain si nanay palabas ng bahay. Nay, bilisan niyo po ang takbo! Lumabas na tayo ng bahay! Sadali lang, anak. Sadali, wag mo kong hilahin. Kapag hindi po kita hinila, baka ikaw ang maging hapunan ng aswang na yan! Sadali, sa tayo pupunta? Madilim sa daan, anak. Hindi ko po alam, Nay, basta makalayo lang tayo sa aswang na yan! Ano nang gagawin natin? Ha? Yung pedicab! Nasaan na yun? Ayun! Sadali lang. Wala ka bang ilaw dyan? May lampara po dun sa pedicab. Wala naman tayong apoy. Bilisan na lang po ninyo pagkilos. Palagi po ako may posporong dala. Huwag po kayong mag-alala. Anak, tandyan na naman siya. Kailan pa tayo titigilan ng aswang na yan? Paandarin ko na po ang pedicab. Ito po posporo. Sindihan niyo po yung lamparang nakasabit. Anak, kalabaw talagang aswang ito. Parang naulit na naman na. Parang nangyari na ito sa atin. Pedal ng pedal, Daniel. Hindi ka pwedeng maabutan ng aswang na yan. Ay naku, hinahabol na naman tayo. Bilisan mo, anak. Opo, binibilisan ko na nga po. Pero bakit mabagal pa rin? Nanay, pwede ka po ang gamit natin, hindi motor. Ay naku. Lord, wag niyo naman po kami hayaan maging pagkain ng aswang na to. Naulit na naman ang nangyari sa amin nung nakakita kami ng akala ni nanay na aso lang. Pero ngayon, mas mahirap ang ginagawa namin dahil nangangapa kami sa dilim. Hindi sumasapat ang ilaw sa lampara para maging gabay namin sa madilim na lugar. Pero dahil matagal na akong nakatira doon, kabisado ko naman ang daan. Pero kahit na ganun, naabutan kami ng aswang at binabangga niya ang pedicab para tumagilid kami. Mabuti na lang nadala ko pa rin ang garapon ng asin kaya ginamit yun ni nanay para itaboy siya. Hindi ko alam kung anong meron sa utak ko pero biglang rumihistro si Kayla sa isip ko. Lalo kong binilisan ng pagpedal hanggang sa makita ko ang bahay ni na Kayla. Pero bago pa kami makarating doon, nagtagumpay ang aswang na patumbahin ang pedicab. Ang sakit ng balikat ko. Anak, ayos ka lang ba? Kayo po, Nay. Ayos lang ako, wag mo ko isipin. Ako, nandyan na naman siya. Tumakbo na tayo. Halika na, anak. Ay, naku, anak. Opo, tara na, Nay. Ay, naku, teka lang. Ikaw na lang ang tumakbo, anak. Pabayaan mo na lang ako. Hindi po pwede, Nay. Hindi kita iiwan dito. Ay, humingi ka na lang tulong, anak. Hindi kita iiwan dito, Nay. Muli na namang lumapit sa amin ang aswang. Lumakad siya gamit ang kanyang mga paa na parang aso. Kumikislap ang kanyang mapulang mga mata. Bigla na lang siyang umalulong kaya lalo kaming nahintakutan. Akala ko talaga katapusan na namin yon. Hindi namin inaasahan na darating si Kayla. Bigla na lang siyang sumulpot sa kung saan at gamit ang kanyang buntot pagi, pinagpapalo niya ng pinagpapalo ang aswang.
Narinig ko ang paulit-ulit niyang paghampas sa aswang hanggang sa tila bahag ang buntot na tumakbo ito papalayo. Kainis! Nakatakas siya! Ay, akala ko talaga katapusan na natin, Nay. Akala ko rin, anak. Mabuti na lang at dumating ka, Kayla. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang kami, Iha. Maraming salamat sa tulong mo. Akala ko mamamatay na kami dahil sa aswang na yon. Michael, ilawan mo nga sila. Opo! Nanay Janice, kaya po ba niyong tumayo? Itinayo ko na po ang pedicab nyo. Sigurado bang ayos lang kayo? Hindi talaga. Sadali lang. Hihinga lang ako, ha. Buhay pa tayo, Nay. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Pinadala niya si Kayla para tulungan tayo. Mabuti pa, umalis na muna tayo dito. Malapit lang ang bahay namin dito. Nanay Janice, halika na po! Sumakay na kayo sa pedicab para madali tayo makarating. Yay! Michael, nandyan lang ang bahay natin. Huwag ka nang sumakay. Sasakay po ako. Aalalayan ko si Nanay Janice. Iha, Kayla. Paano mo siya nabugaw? Bilang manunugis, kailangan epektibo ang mga gamit mong sandata. May basbas po itong buntot pagi na gamit ko. Lalo pa at nilublob ito sa banal na tubig. Ano? Banal na tubig? Merong bukal malapit sa bulkan. Ang sabi nila banal yun at maraming benepisyo. Gaya na lamang ng nakagagaling sa sakit ng tao at kayang maging pangontra laban sa masasamang elemento. Yan! Nandito na po tayo sa bahay namin. Baba na po kayo, Nay Janice. May mga galos po kayo. Pumasok muna kayo sa loob para magamot ko kayo. Maraming salamat talaga, Kayla. Pasok po kayo. Pagpasensyahan nyo na po ang bahay namin ha. Maraming kalat. Umupo muna kayo. Maraming salamat talaga. Sandali nga lang, Kayla. Paano mo nalaman na kailangan namin ng tulong? Bilang manunugis, kailangan matalas din ang pakiramdam namin. Naramdaman kong malapit lang ang aswang sa paligid. Isa pa, umiinit ang kwintas ko. Ngayon ko lang nakita ang kwintas mong yan. Yang parang pendant, botelya na may laman. Opo, ang likido sa loob ay isang langis. Yun ang umiinit kapag malapit na ang aswang. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi ninyo. Nakarating na dito ang aswang. Delikado na tayo. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, yun ang aswang na matagal na naming hinahanap. Ang aswang na yun ay isang hurushus. Hurushus? Ano yun? Isang aswang na mahilig mambiktima ng mga bata. Malakas silang mga uri ng aswang. Kaya nilang pasunurin ng mga laman lupa o elemento na kaya nilang talunin. Teka lang ha. Kung ang sabi mo, bata ang gusto niyang kunin, bakit kami sinugod niya? Yun din ang palaisipan sa akin eh. Bakit kayong gusto ng aswang? Meron ako naiisip na dahilan pero sa ngayon hindi ako sigurado. Ito ba ang unang beses na nakakita kayo ng aswang? Sa totoo lang, ganun din yung itsura ng asong sumugod sa amin kamakailan lang. Pero ang sabi ni nanay, nahuli na raw yun. Marami ba silang ganung uri ng aswang? Marami-rami sila pero hanggang ngayon hindi pa namin alam kung saan sila namamalagi. Meron kasi silang pambulag para hindi namin sila makita. Paano tayo nito, Nay? Hindi ko rin alam, anak. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako hinabol ng aswang. Ate Kayla, paano kung nandito na ang aswang sa atin? Ay naku, Kayla, hindi mo na pwedeng mag-isang iwan ng kapatid mo. Paano kung mapahamak siya? Nilagyan ko naman po ng proteksyon ng bahay namin. Kung gusto po ninyo, lalagyan ko rin ng proteksyon ng bahay nyo para hindi kayo suguri ng aswang. Ay talaga, gagawin mo yun para sa amin. Bakit naman po hindi? Hindi na po kayo iba sa amin. Yan, okay na po tong galos nyo. Nagamot ko na. Linisin nyo lang palagi ng maligamgam na tubig at saka tapalan ng halamang gamot nito. Mabisa po yan pampatuyo at pampagaling ng sugat. Kayla, maraming salamat, Iha. Walang anuman po yun, Nanay Janice. Dito na po kayo magpaumaga. Sasamahan po namin kayo bukas para na rin mabasbasan natin ang bahay nyo. Kayla, malakas bang uri ng aswang ang hurushus na yun? Kasi halos maubos na namin yung asin at bawang kakabato sa kanya, kakasaboy sa kanya. Pero pinagtatawanan niya lang kami. Pati yung pagdarasal ko sinasabayan niya. Malalakas sa mga hurushus. Kaya nilang umatake kahit araw. Ganon sila kalakas.
Lumalakas din sila sa pamamagitan ng mga binabarang at kinukulam. Magaling din sila sa ganong pag-aaral. Mahilig din silang mang-alipi ng mga mas mababa sa kanya, lalo na ang mga laman lupa, kaya kinatatakutan sila. Anong makakatalo sa kanila? Paggamit ng mga banal na sandata. Banal na sandata? Oo, Kayla, pwede mo ba kaming bigyan ng mga sandata na pwede naming ipanlaban sa kanya? meron akong holy water dito na may laman ding asin. Nakuha ko ito sa isang pare kaya sigurado akong epektibo tong pantaboy lalo pat nabasbasa na. Bukod dito, may iba ka pa bang pwedeng ibigay? Konti lang ang gamit ko pero kung gusto mo talaga, bibigyan kita bukas. Hihingi ako ng buntot pagi sa kakilala ko. Ipapabendisyon ko na lang din. Naku, Kayla, maraming salamat ah. Walang anuman yun. Natatakot lang talaga ako na balikan kami ng aswang eh. Ang maipapayo ko lang sa inyo, magdala kayo ng mga pangontra kahit saan kayo magpunta. Hindi kasi tayo sigurado kung kailan sila aatake eh. Hanggat maaari, huwag kayong pumunta sa lugar na hindi kayo sigurado. Narinig mo po ba yun, Nay? Kaya wag nyo na pong ipagpilitang magpunta pa doon sa baryong pinuntahan natin ha. Hindi na pwede anak, naka-order na sila eh. Sayang naman ang kikitain natin kung sakali. Hindi po ba ninyo pwedeng ipagpaliban yon? Masyado pong delikado eh. Kasi bagong customer pa lang namin sila, kaya gusto ko sana mag-deliver doon para naman madagdagan ang kita namin. Masama ba yun? Hindi naman po, Nanay Janice. Pero dapat mag-ingat lang po kayo. Ay oo naman, mag-iingat kami. Kayla, pwede ka ba makausap? Yung tayong dalawa lang? Bakit? Basta, Sige. Dito tayo sa labas. salamat ha, may gusto na sana ako sabihin eh. Ano ba yun? Kasi nung nakaraan, may nakita akong aswang. May hinihila siyang bata. Hindi ko alam kung bangkay na ba yun o hindi. Pero para rin siyang aso. Hinabol pa nga kami. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Natatakot ako eh. At saka ang sabi ni nanay, may nahuli na raw na aso si Kapitan. Pero nung tinanong ko kung may bangkay silang nakuha, ang sabi wala raw. Sigurado akong hurusus yun. Kaya ka siguro hinabol ng aswang. Ang mga hurusus, ayaw nilang may nakakakita ng mga ginagawa nila. Kapag nagkataon, talaga nga habulin ka nila hanggang sa maging biktima ka na. Pero hindi ko naman siya nakilala kasi pare-parehas lang sila ng itsura eh. Teka, tanong ko lang, lahat ba ng mga hurusus mayroong parang marka na X sa dibdib? Wala. Pero baka yun ang pagkakakilanlan ng aswang na yun. Teka, ex ka mo? Oo, bakit? May isang hurusus na sabi sa akin ng kaibigan ni tatay na puruhan niya sa dibdib. Nakagawa yun ng parang letrang X. Kapag nahanap ko ang aswang na yun, papatayin ko siya. Hindi kaya siya yung hinahanap mo? Posible. Pero teka Kayla ha, paano naman kung balikan niya kami? Huwag ka matakot. Tutulungan ko kayo. Matagal na naming hinahanap ang mga hurushus at gusto kong tapusin ang lahi nila. Bakit naman? Bukod sa pumapatay sila ng mga bata, sila rin ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Ang grupo ni tatay ay nagkaroon ng misyon na hanapin at tapusin ang mga aswang sa malayong baryo at doon niya nakasagupa ang hurushus. Isa lang ang nakabalik sa kanila ng buhay, kaya nalaman namin ang nangyari. Pasensya ka na Kayla, naungkat ko patuloy yung tatay mo. Okay lang, basta hindi na ulit mangyayari yun sa ibang tao. Balitaan mo ko ha, hanggat maaari sana, huwag kayong lalayo o aalis ng bahay niyo. Nagpalipas na kami ng gabi sa bahay ni Kayla. Nang magising kami, ay pumunta ulit kami sa bahay namin. Gumawa ng paraan si Kayla para mabigyan ng proteksyon ng bahay namin. At ako naman ay inayos ang aming bubong. Binigyan din niya kami ng tig-isang holy water. Hindi na sana kami magluluto kung hindi lang nagpa-order si nanay. Kaya naman nagluto pa rin kami ng tinapay. Naglagay ako ng rosaryo sa bulsa ko dahil natatakot talaga ako. Siguro medyo matatawa kayo pero kapag usapang kampo ng mga kadiliman, kinakabahan talaga ako. Kahit ayaw ko, bumalik na naman kami sa baryo. Ayaw ko na rin sanang pasamahin si Michael pero nagpumilit siya. Dapat hindi ka na sumama Michael eh. Bakit naman, Kuya Daniel? Kasi nga kinakabahan na ako. Daniel,
Bakit palagi mong pinag-iinitan si Michael, ha? Hindi ko siya po pinag-iinitan, Nay. Hindi ba inaswang na nga tayo kagabi? Paano kung pinagmamasdan lang tayo ng aswang kung saan tayo magpunta? Madalangin ka lang sa Diyos, anak. Hindi niya tayo pababayaan. May pananalig naman ako, Nay. Kaso lang, hindi ba dapat mag-ingat din po tayo? Ika nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ay nako, basta, i-deliver na lang natin ito. Nakakahiya sa mga umorder sa atin kung hindi tayo tutupad sa pangako. Ay, maala ka nga, Nay. Isang bahay na lang naman at matatapos na tayo, anak. Eh, sino ba po bang hindi natin nabibigyan? Yung kapitan nilang si Jay. Kuya, isa na lang po pala eh. Bakit kinakabahan ka pa rin? Hindi niyo ba talaga nararamdaman? Nakakatakot dito, oh. Parang lagi silang nakatingin sa atin pero yung mga tingin nila para tayong masarap na ulam. Hindi kaya itong baryong to, baryo ng mga... Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Tapusin na natin itong delivery para makauwi na tayo. Saan nga ba ulit yung bahay nila, Nay? Ang sabi niya sa dulo lang daw nito, baybayin lang daw. Nagpatuloy ako sa pagpepedal. Inililibot ko rin ang paningin sa paligid. Sa bahaging yun ng baryo, lalong dumidilim. May dumaan na matandang babae. Maiksi ang buhok niya at may dalang timba. Sinubukan naming magtanong sa kanya. Nung una ay nakatingin lang siya sa amin. Gumapang ang kilabot sa buong sistema ko nung ngumisi siya at nagturo sa bandang kanan. Nang lumingon ako ay nakita kong may daanan pa pala doon. Magpapasalamat sana si nanay pero umalis na ang babae. Hindi nito binubuhat ang timba, hinihila lang niya. Narating na namin ang dulo at nakita namin ang isang bahay. Ang totoo parang hindi siya bahay. Mas maihahambing siya sa rest house. Ganun ang itsura. Ang bahay ay gawa sa pawid at ang bubong mga kawayan. Parang abandonadong bahay siya. Ipinarada ko ang pedicab samantalang si nanay naman ay dala ang order nitong tinapay. Sabay kaming lumapit sa bahay. Sigurado ho ba kayong dito yung bahay ng kapitan ng baryong ito, Nay? Kuya, di ba ang sabi nga ng babaeng tinanungan natin, dito daw? Oo nga, pero nakakasiguro ba tayong totoo ba yung sinasabi niya? Hindi naman niya siguro tayo lolokohin, ano? Tignan niyo po yung bahay na yan, oh. Parang walang taong nakatira. Sira-sira na, pati yung mga pinto, oh. Pero parang maganda pa rin yung itsura sa loob, ah. Huwag nga kayong mapanghusga. Baka hindi niya talaga bahay ito, eh. Tao po! Tao po! Ay, Michael, bakit ka ba sumisilip? Kumato ka lang sa pinto, baka may taong lumabas, eh. Paano po tayo kakatok? Sira na po yung pinto. Tingnan po ninyo, may second floor din sila. Ba, nakakahanga naman ang bahay na ito. Kahit parang abandonado, halatang mahal ang paggawa rito. Hukom, gusto ko lang ilarawan ang bahay na nakita namin sa abot ng aking makakaya. Bali may 2 palapag ito, gawa pa rin sa mga matitibay na tabla at kawayan ng bahay. Kapag umakyat ka sa itaas, ang sahig ay gawa sa kawayan na binernisan. May hagdan papunta sa itaas, kaya umakyat kami sa pag-aakalang may tao doon. Pero wala kaming nakita. Tanging mga upuan at lamesa lang ang makikita sa itaas, kaya nakumbinsi akong hindi talaga siya bahay. Marupok na rin ang sahig, kaya inaya ko na silang bumaba. Abay, nakakapagtaka ano. Bakit walang tao sa bahay niya? Baka po wala talaga siya ngayong araw. Pero di ba ang sabi niya kahapon, hindi naman daw siya umaalis ng bahay. Nay, mabuti pa po umalis na tayo rito. Kung wala siya, hindi na natin kasalanan yun. Hoy, Michael! Ano ginagawa mo dyan? Binibilang ko po ang hagdan. Bakit mo binibilang? Ang sabi po sa akin ni Ate Kayla, malalaman mo daw na aswang ang nakatira sa bahay nito kapag hindi kumpleto ang baitang ng hagdan. Oo, tama ka. Yun nga yung sabi ng matatanda. Matagal nang sabi-sabi yan tungkol sa mga aswang, pero wala naman niyang matibay na ebidensya. Ang mabuti pa, mag-ikot-ikot tayo at baka nasa paligid lang siya. Teka, sandali lang po, Nay Janice. Sabi po nila dapat pantay ang bilang eh. Bibilangin ko na po ha. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ba't ka natigilan? 9 lang po. 9 lang po yung baitang. 9 lang? Ibig sabihin, aswang ang nakatira dito? Umalis na tayo rito, ayoko na! Ay nako, mga bata kayo. Sinabi ko na sa inyo, hindi nga yan totoo. Nataon lang yan. Palay mo naman na mali ng bilang ang mga gumawa nito. Ay nako, kayo talaga. Tama na, huwag nyo na takutin ang sarili nyo. Lalong dumadagdag yung takot ko. Ikaw kasi Michael binilang mo pa Ay, aray! Bakit ka ba nananakit, kuya? Gusto ko lang namang malaman Susumbong kita kay ate. Sinasaktan mo ako. Oh, sorry na. Ay kayong dalawa. Huwag nga kayong magtakutan dyan, ha? Nay, wala naman huy may-ari ng bahay. Umalis na lang tayo. Kasandali. Paano na yung tinapay natin? Hindi na po natin kasalanan na pumunta tayo rito at wala siya, no? Anak, bayad na kasi ito eh. Bayad na nga po pero wala naman yung customer. Hindi na po natin kasalanan yan. Wala rin naman husang nilagay na note sa harap ng bahay niya. Nay Janice, may tao po yata sa likod ng bahay, May nakikita po akong usok mula ron. Siguro nandun siya. Tara, pumunta tayo. Nay naman Ay nako, kung ayaw mong sumama, edi wag. Tsaka dala sa pedicab mo. Sayang naman ang pagpunta natin dito kung hindi natin maidi-deliver ang lahat ng tinapay. Bakit po ba kayo nangihinayang dyan? Ay nako, dito lang kayo ha. Ako na lang ang pupunta. Nay, tignan nyo naman Masukal yung daan papunta dyan. Tignan po ninyo. Ang daming mga ligaw na halaman sa paligid. Parang walang tao. Meron nga, kuya, may tao. Nakita ko nga may usok, Ay, naku Michael, ikaw talaga pahama ka talaga. Ay siya. Ako na lang ang pupunta. Nay! Sasama po ako sa inyo, Nay Janice. Ay, huwag na nga kayong makulit. Umuwi na tayo. Sandali lang ito. Kapag naibigay na natin sa kapitan itong tinapay, pwede na tayong umalis. Kuya Daniel, sumama ka na lang kasi. Ang dami mo pag sinasabi. May magagawa pa ba ako? Nandyan na kayo. Alangan naman pabayaan ko kayo. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanilang dalawa. Ayoko namang iwan si nanay dahil masukal ang likod ng bahay. Maraming mga damong ligaw, puno at masikip lang ang daan. Hindi rin pantay ang lupa kaya kapag nagkamali ka ng apak, pwede kang madisgrasya o matapilok. Habang naglalakad, tumingin ako sa paligid. Para kasing may nagkikislapang mga mata na nakatingin sa amin. Nay Janice, tingnan po ninyo, Ang lalaki ng mga kawa, Abala, oo nga. Ang laki. Meron pa puro, no? Nay, bakit nyo pinipitik ang kawa? Gusto ko lang malaman kung gaano kalutong. Noon kasi, ang malalaking kawa ay talagang dekalidad. Gaya nitong kawa na ito, sobrang laki. Kasya yata ang 3 tao rito Nay naman, ba't kanyang nag-iisip mo? Bakit ba? Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, naku, maglakad na nga lang po tayo. Sana nga nandito yung Mang Jay nang makauwi na tayo. Kinikilabutan na talaga ako May kawa pa po rito, Nay. Ay, oo nga. Ay, ang ganda. Maganda ba yan? Parang mga kawa yan na ginagamit ng mga mangkukulam Ay, ano ka ba? Ang ganda kaya. Hindi ka talaga marunong tumingin na maganda sa hindi, ano? Ay, wala po akong alam sa mga ganyan na Nay Janice, malapit na po tayo rin sa may umuusok. Uy, Michael! Huwag ka tumakbo! Sandali lang! Hoy, Michael! Ay, lokong bata to, tumakbo pa. Nay, huwag niyo na pong habuli si Michael, baka madapa. Ay, naku, aray! Ay, yan na nga ba sinasabi ko naku, sa iyo, Nay? natisod na ako. Ano, ayos ka lang ba? Muntik na po kayong malaglag, Ay, natisod ako sa tsinelas na ito Sa tsinelas? Kanino kaya tsinelas ito? Mukhang pambata ito Sayang, walang kaparehas, mukhang bago pa at bagay kay Michael. Ang tsinelas na to. Kaparehas nung tsinelas na nakita ko nung nakarang araw. Si Michael yun na. Michael! Nako, Daniel, bilisan mo. Puntahan natin si Michael. Michael! Michael! Hawak ko pa rin ang tsinelas at tumakbo kung saan papunta si nanay. Nakita namin si Michael na nakasalampak sa sahig. Nanginginig siya at nakatingin sa harapan. Nang sundan ko ang tingin niya, nakita ko ang malaking kawa kagaya ng nadaanan namin.
Nakasalang ito sa apoy pero mas nakakatakot ay ang pira-pirasong braso na nasa sahig at umaapaw ang kulay pulang likido habang hinahalo ng isang nakatalikod na lalaki. Nang lumingon siya, tumambad sa amin ang kulay pula niyang mga mata at meron siyang peklat sa dibdib na parang letrang X. Ngumisi siya kaya nakita namin ang matutulis niyang mga ngipin. Pare-parehas kaming sumigaw at tumakbo. Hindi kumilos si Michael dahil sa pagkakabigla niya, kaya binalikan ko ba siya at hinablot siya para makatakbo. Michael! Michael, takbo! Mapapatay tayo rito! Takbo mga anak! Umalis na tayo! Sabi ko kasi sa'yo na dapat hindi na tayo pumunta rito. Abay malay ko bang aswang pala yan? Inaabal tayo ng aswang! Bilisan mo ang pagtakbo mo! Parang hindi ko na po kaya! Kaya mo yan, huwag kang susuko. Nandun lang yung pedicab natin. Alis na tayo rito. Nabitawan ko si Michael kaya napalingon ako. Nakita kong nadapa siya at umiiyak habang nakakaladkad siya papalayo sa amin. Mabilis ko siyang sinundan at inabot ang kamay niya pero dumulas ang kamay ko sa kanya. Hinabol namin siya ni nanay hanggang sa makita naming hawak na siya ng aswang. Sinasakal niya si Michael habang nakaharap sa amin. Nakangisi na naman siya sa amin at lalo kaming nabigla nang mag-anyong tao ito. Ikaw! Aswang ka pala! Nasaan ang tinapay ko? Anong oras na hindi nyo pa rin na-i-deliver? Walang yaka! Sabi ko na nga ba may masamang mangyayari. Anay kasi hindi ka nakikinig sa akin Mamalay ko ba mangyayari ito? Bakit ka ba naninisi dyan? Tumigil na kayo sa kasasatsat. Mamamatay na kayong lahat. Teka, sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan ito. Huwag mong idamay ang bata. At bakit ko naman siya ibibigay sa inyo? Aber, masarap ang amoy ng batang ito. Magiging hapunan ko siya. Tawad mo ako! Pangit ka! Manahimik ka. Huwag mong saktan ang bata, parang awa mo na. Wala siyang ginawang masama sa'yo. Wala ka ng pakialam kung anong gusto kong gawin sa kanya. Magiging pagkain ko na siya. Kapag pinatay mo ako, patay ka sa ate ko! Malalaman pa ba ng ate mo kung anong nangyari sa'yo, ha? Hindi na kayo makakatakas dito. Nay, ano na pong gagawin natin? Hindi pwedeng iwan natin si Michael dito. Ay naku anak, hindi ko rin alam Ay, teka sandali. May holy water nga pala ako rito. Hoy! Aswang! Etong sa'yo! Buisit! Ang sakit nun ah! Pakawalan mo na si Michael. Hindi! Hindi kayo makakaalis dito. Nakikita niyo ba ang mga kawa sa paligid? Diyan ko kayo lulutuin. Pagpipira-pirasuhin ko kayo. Bakit mo ba ito ginagawa? Wala ako natatandaan na naging masama kami sa'yo. Kailangan ko bang may dahilan para patayin kayo? Pwede na bang dahilan na nagugutom ako? Sapat na yun, hindi ba? O hindi kaya sabihin na nating may nakita ang anak mo na hindi niya dapat nakita. Daniel, anong ibig niya sabihin? Hindi ko po alam kung siya ba'y nakita ko o hindi. Ano? May alam ka ba rito? Sumagot ka ka! Wala po yata akong alam. Nakita mong may hinihila ko, hindi ba? Ha? Hindi ko naman alam na ikaw yun eh. Kaya ba gusto mo kaming patayin, ha? Ayun, nag-iisip ka rin naman pala. Hindi kita maintindihan. Hindi naman kita nakilala noon. Bakit kailangan mo pa kaming patayin? Dahil gusto ko kayong patayin, yun lang. Ganun na. Winisikan ko ang aswang ng holy water na ibinigay sa amin ni Kayla. Pati ang tsinelas na dala ko, ibinato ko sa kanya. Natatakot man ay wala akong nagawa kung hindi ang lumapit sa aswang at subukang hilahin si Michael. Makukuha ko na sana siya pero biglang nangalmot ang aswang kaya napalayo ako. Tumakbo rin papalayo ang aswang noon kaya nahirapan akong kunin si Michael. Dumagdag pa na bigla na lang kaming napapaligiran ng mga taga-baryo. Doon ko nalaman na ang baryong yun ay baryo pala ng mga aswang. Ang mga mata nila ay matingkad, ang pagkapula at matutulis ang mga pangil. Sinubukan namin ni nanay na kunin si Michael pero tuluyan na siyang tinangay ng aswang. Winisikan ko ang lahat ng mga aswang na susugod sana sa amin saka kami tumakbo pabalik.
Nay, ano nang gagawin natin? Tinangay na si Michael nung aswang. Paubos na rin tong holy water na binigay sa akin ni Kayla. Yung akin din, anak. Ubus na. Nay, kailangan natin makuha si Michael. Kung hindi, patay tayo kay Kayla. Umatras na lang muna tayo. Ha? Umuwi na lang muna tayo. Pero paano si Michael? Hihingi tayo ng tulong sa kapatid niya para mailigtas siya. Hindi natin kakayanin ng mga aswang na yan. Ay, nako. Ay, teka lang, Nay. Ano? Bakit? Nandito na naman tayo. Saan? Nakadaan na tayo rito eh. Teka, nililigaw na tayo, anak. Balik na rin natin ang damit natin. Ano? Maghuhubad ako habang tumatakbo. Nay, ano bang gusto mo? Maiwan dito o maghubad ka? Pangitas lang naman ang hubarin mo eh. Ito na kahit hubad na. O yan, siguro naman hindi na tayo maliligaw, ano? Ayan, hubad ko na rin yung damit ko. Ayan, nakikita ko na yung pedicab. O ano pang hinihintay natin? Halika na, umalis na tayo dito. Sumakay na kami sa pedicab at nagpedal na ako para makalayo. Hinahabol pa rin kami ng mga aswang, kaya panay ang wisik ng holy water ni nanay. Hanggang sa maubos yon at ibinato na lang niya ang mga ito. Mayroon pang sumakay sa pedicab pero nakabitaw din dahil tinampal siya ng tinapay sa muka at hinampas ng payong. Sa kung anong milagro ay nakalabas kami sa baryo at hindi na rin kami hinabol pa. Pero kahit nakaalis na kami noon, hindi ko magawang makampante dahil iniwan namin si Michael. Habang nasa daan, dinadalangin ko na sana umuwi na si Kayla. Hindi naman ako nabigo dahil nakita ko siyang nasa harapan ng bahay niya. Nakita ko ang kaba sa mukha ni Kayla nang makita niyang hindi namin kasama ang kapatid niya. Nay Janice, Daniel, nasa si Michael? Kayla, yun ang dahilan kung bakit kami bumalik. Bakit? Ano ba nangyari? Sabihin niyo sa akin. Kayla, Iha, huminahon ka lang. Paano po ko hihinahon? Bumalik kayo rito na wala ang kapatid ko. Sinabihan ko na kayong huwag kayong aalis, di ba? Pumunta kami dun sa dulong baryo tapos baryo pala yun ng mga aswang. Baryo ng mga aswang? Oo, nakita namin kung paano sila maganyong aswang. Hinabol pa nila kami. Kayla, pasensya ka na. Kinuha ng aswang ang kapatid mo. Hindi namin siya nailigtas. Masyado silang marami. Hindi namin sila kaya. Naubos na rin ang mga pangontra na binigay mo. Kailangan kong mailigtas si Michael. Patawarin mo kami, Kayla. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero kailangan nating makabalik kaagad sa baryong yon para makuha natin si Michael. Hindi ako papayag na pati ang kapatid ko mabiktima ng mga hursus na yon. Teka, sasama ako. Hindi na, Nay. Huwag ka na sumama kay Kayla. Makakaistorbo ka lang sa kanya. Hindi, sasama ako. Hindi kaya na konsensya kung manahimik na lang. Mabuti na lang nakauwi agad ako. Malakas kasi ang kutob ko eh. Kunin mo to, Daniel. Ano to, buntot pagi? Binasbasa na yan kaya tatalab na yan sa malalakas na aswang. Huwag mo sabihin. Sasama ka sa akin. Ililigtas natin ang kapatid ko. Naku hindi. Natatakot ako eh. Mas matatakot ka kung itatara ko tong espada ko sa tiyan mo. Sabi ko nga, sasama ako. Pero ikaw, Nay, huwag ka na sumama. Ay, gusto kong sumama. Bakit ba? Kunin mo tong holy water. Kunin mo to, Nay Janice. Ay, sige, salamat. Halika na, Daniel. Oo, sige na. Ako na magpapadyak. Pero bago tayo pumunta ron, may iba pa tayong pupuntahan. Saan naman? Malayo ba yan? Malapit lang. Baka naman sa malayo yan ha. Napapagod na ako magpedal. Umalis ka na nga dyan, ako na lang. Hindi. Ako na lang. Magre-reklamo ka na eh. Baka hindi mo na kayanin. Hindi, kaya ko to. Saan ba kasi tayo pupunta? Hihingi tayo ng tulong. Tulong? Hindi natin kaya kung 3 lang tayo. Sumunod ka sa sasabihin ko para makarating tayo kaagad. Wala na kaming inakse ang oras. Nagtungo kami sa kung saan itinuro ni Kayla. Humingi kami ng tulong sa mga kasamahan niyang manunugis. Nabigla ako dahil marami pala sila at halos lahat sila ay may galit na kinikimkim laban sa mga aswang. Sinakay nila kami sa mga motor para mabilis kaming makarating. Habang nakasakay ay nangangatog talaga ako. Oo na, tawagin niyo na akong duwag. Hindi kasi talaga ako palaaway na tao eh. Ayoko nang may kaaway. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Pero wala naman na akong magagawa kung kailangan ko sumama. Dahil din kasi sa kaduwagan ko kaya napahamak ang kapatid ni Kayla. Hindi man niya sabihin pero alam kong naiinis siya sa ginawa namin. Pagkarating namin sa baryo, nakita kaagad namin ang mga taga-baryong naghihintay sa amin. Nasa harapan sila ng baryo. Anong gagawin natin? Bakit parang inaabangan na nila tayo? Sa wakas, natagpuan na namin ang mga aswang na to. Ngayon na magtatapos ang kasamaan nila. Teka Kayla, hintayin mo kami. Ala, sumugod na lang siya basta-basta. Talagang galit na galit siya. Anak, teka
lang, wag mo naman akong iwan. Magdikit lang tayong dalawa, ha? Opo, Nay, opo, Nay. Yun ang gawin natin. Halika na po. Kailangan nating mahanap si Michael. Sana hindi pa tayo huli. Sana nga po. Inilabas ko ang buntot pagi at kahit nanginginig ay pinaghahampas ko ang mga aswang na lumalapit sa amin. Samantalang si nanay ay panayang saboy ng asin. Nakipaglaban ang mga manunugis sa mga aswang. Ang iba sinasagasaan nila. Agad kong hinanap si Kayla at hinatak siya. Nakiusap kami sa isang may motor na isakay kami papunta sa dulong bahagi ng lugar. Pagdating namin doon ay sinuyod namin ang likod bahay. Nakita namin nakatali si Michael sa isang puno. Agad namin siyang nilapitan at kinalagan, pero bigla na lang dumating ang mga aswang at sinugod kami. Agad kaming napaatras. Hindi na naman namin nailigtas si Michael. Ate! Michael, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Tama ang ate mo, Michael. Nandito kami para tulungan ka. Magpakatatag ka, Michael. Opo! Tingnan mo nga naman. Dapat pala niluto ko na agad ang batang ito. May dumating pang mga tagapagligtas. Teka, ang sugad sa dibdib niya. Ikaw yun. Walang niya ka. Pakawalan mo ang kapatid ko. Hindi mo ko pwedeng utusan. Sino ka ba para sundin ko, ha? Ikaw. Ikaw ba ang pinuno ng mga hursus? Ako nga. At sino ka naman? RJ, ibalik mo sa amin si Michael. Oy, tanda. Tumigil ka na nga sa pagpapatawa, ha? Matagal na kitang hinahanap. Ha? Wala akong panahon para sa'yo. Ikaw ang pumatay sa tatay namin. Tatay mo? Sa dami ng naging biktima ko, hindi ko na alam kung sino ron ng tatay mo. Ang alam ko lang, mahina siya. Walang niya ka. Kaya nga ako aswang eh. Tatapusin na kita ngayon pa lang. Hukom, naglaban silang dalawa ng aswang. Doon ko nakita kung gaano kagaling si Kayla sa pakikipaglaban. May punto pa na para siyang lumilipad sa ere. Hindi ko akalain na may ganun pala talagang bakbakan na nagaganap sa totoong buhay. Napagdesisyonan namin ni nanay na iligtas si Michael. Hinataw ko ng hinataw ang mga aswang na humaharang sa amin papunta sa kanya, habang si nanay naman ay sinasabuyan sila ng asin. Napahanga rin ako sa buntot pagi na hawak ko. Kapag hinahampas ko yun, nalalapnos ang mga balat nila at tumatakbo sila. Nang makalapit kami kay Michael, tinanggal ni nanay ang tali niya. Michael, huwag ka nang umiyak. Bumalik kami para iligtas ka. Pasensya na kung iniwan ka namin, ha? Ayos lang po yun. Si ate, kailangan po nating tulungan si ate. Pero delikado rito eh. Daniel! Ano yun, Kayla? Itakas niyo na si Michael. Ako nang bahala sa aswang na to. Pero paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Basta ilayo niyo rito ang kapatid ko. Kapatid mo pala ang matabang batang yan. Kung alam ko lang, dapat kinain ko na siya kagad. Manahimik ka. Papatayin na kita ngayon. Humanda ka. Halika na, umalis na tayo rito. Ayoko po! Bakit naman? Paano po ang ate ko? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng ate mo? Umalis na daw tayo dito. Kuya, hindi po natin pwedeng iwan si ate. Paano kung siya naman ang patayin ng aswang? Oh, sige. Ako na lang tutulong sa kanya. Umalis na kayo ni nanay. Paano ka tutulong ay duwag ka? Hoy, medyo tuwag lang ako ha. Ako na bahala rito. Sige na. Nay, umalis na po kayo ni Michael. Mas mahihirapan lang si Kayla kung nandito kayo. Tumakbo na kayo. Huwag kayong magpapahuli sa aswang ha. Anak, mag-iingat ka, ha? Kinausap ko ang isang manunugis at pumayag itong samahan sina nanay at Michael na makalayo. Samantalang ako, binalikan ko si Kayla para tumulong. Hinampas ko rin ang aswang kahit natatakot ako kapag umaangil siya. Hinarap ko ang takot ko. Wala naman kasi akong magagawa kung palagi na lang akong matatakot. May mga dumating na iba pang aswang kaya ako ang humarang sa kanila. Sa isip ko, grabe na ang pagdadasal ko. Pero hindi nagtagal, natalo rin siya ni Kayla at humandusa ito sa sahig. Lapnos ang katawan kagaya ng ibang mga aswang. Tinusok ni Kayla ang kanyang espada sa dibdib ng aswang. Humiyaw ito at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Ang galing mo, Kayla. Napatay mo siya. Ikaw rin. Sa wakas, naipagiganti ko rin ang tatay ko. Kung nasan man siya ngayon, sana masaya siya.
Ang galing at napakatapang mo, babae. Bakit ka naman umiiyak? Ilang taon ko tong hinintay, Daniel. Ang mapatay ang aswang na pumatay sa tatay ko. Salamat sa tulong mo, ha? Sus, wala naman akong ginawa eh. Meron. Kahit alam kong natatakot ka na, hindi ka nagpatinag at lumaban ka pa rin. Salamat talaga, ha? Dahil sa inyo, natuntun namin ang mga aswang. Wala na silang mabibiktima pang mga tao o bata. Aksidente lang talaga ang lahat para sa akin. Pero ang aksidenteng ito pala ang magbibigay ng pag-asa sa katulad ni Kayla na naghahanap ng hustisya. Nakaalis naman kami sa baryo ng ligtas. May mga nasugatan pero ayos lang sa kanila. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pagiging masaya dahil nakaubos na naman sila ng mga aswang. Lalo pa at lahat sila ay may galit sa mga ito. May nadukot ako sa bulsa ko. May dala nga pala akong rosaryo. Salamat talaga sa Diyos at hindi niya kami pinabayaan. Simula nung araw na yon, nadala na kami ni nanay. Hindi na kami pumapasok sa baryo na pakiramdam namin ay mapapahamak lang kami. Hukom, patuloy pa rin kami sa pagtitinda ng tinapay. Pero palagi na kami nag-iingat ngayon. Bukod doon, nagdadala rin kami ng mga pangontra. Sa ngayon, wala na akong nababalita ang mga aswang. Patuloy lang kami sa buhay hanggang sa lumago na rin ang negosyo namin. Nang mamatay si nanay, umalis na ako ng probinsya at nagbakasakali sa syudad kaya nawalan na ako ng balita sa magkapatid. Pero kung nasaan man sila ngayon, malamang ay masaya sila. Hukom, Your Honors, hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig.